What's wrong? Dinig niyang tanong ni Lindon bago ito lumapit at hinagod ang likod niya. Hindi siya makasagot pagkat tuloy-tuloy ang pagduwal niya. Ni walang laman iyon. Halos maluha siya sa pagduduwal. Pakiramdam niya ay nakakain siya ng masama at maasim kahit pa hindi naman. Shit, did they sell spoiled pizza? Tanong nito sa sarili. Umiling-iling siya at binuksan ng tubig. Nagmumug siya doon pero natitigilan kapag sumusumpong ang pagduduwal niya. Hindi rin nakakatulong ang amoy ng pizza na kumalat din yata sa paligid. Throw it, Lindon! Nanghihinang hiling niya. Hindi ito sumagot pero dinig niya ang yabag nitong pabalik sa mesa. Pagkaraan ay ang tunog ng trash bin. Hindi naman ito nagtagal. Binalikan siya nito at inabutan pa ng bottled water. Nakahinga siya ng maluwag kahit paano noong naglaho ang amoy ng pizza. I will order again. What do you want? Mabilis nitong tanong habang nagtitipa sa cellphone. Burger without cheese and plain fries. Mabilis din niyang sagot dahil yun ang pumasok sa isip niya. Pakaramdam nga niya ay maglalaway siya sa pag-iisip pa lang ng kakain siya noon. What about fried rice and siomai? Mabilis siyang umiling at sumandal sa lababo. No, I don't like it. Mabaho rin yun para sa akin. Napatigil ito sa pagtitipat na palingon sa kanya. I swear, it's delicious. Bigas nito. Umiling siya. No, I don't like it. Just order me burger and fries. Mahinang usal niya bago nangihinang lumakad pabalik sa sala. Marahan siyang umupo sa sofa at sinandal ang ulo doon. Ngayon naman ay pakaramdam niya ay umiikot ang paligid niya. Epekto ba yun ang pagsampal sa kanya? Are you sure you don't want to see a doctor? May pag-aalala na sa tono nito. Mabigat siyang huminga matapos maramdaman ang presensya nito sa tabi niya. Dinama pa nitong noo at leeg niya. Kinagat niya ang labi. Kanina'y galit na galit ito sa kanya pero ngayon naman ay nag-aalala. Natutuwa siyang gusto siya nitong alagaan pero mali na nasa tabi niya pa rin ito. Tumikim siya at binaba ang kamay nito. Go back to Sheila, Lindon. Pag-iinitan ako lalo ng lolo mo niyan. Don't mind them. Uuwi rin ako kapag naihatid na kita mamaya. Malamig nitong sagot na tila nainis sa sinabi niya. Nagmulat siya ng mata, nakita niya nakasandal na rin ang ulo nito sa sofa, pero galit ang tingin nito. Idagdag pang tensyon sa panga nito. Masakit ba tuloy ang ulo niya hinarap niya to? You don't understand, Lindon. Galit na galit ang lolo mo sa akin. Akala niya pinipilit kitang samahan ako. Nangako na ako ng kasal bukas kay Sheila. That is enough to make them shut up. May galit na singit nito. Napayuko siya matapos maramdaman na naman ang punyal sa dibdib niya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Wala na siyang hahabulin dito. Bukas ay kasal na rin to. Siya naman hindi na makakawala kay Lindon. Kumurap siya sa rumaragasang lungkot sa kanya. Pumikit siya dahil hindi dapat yun ang iniintindi niya kung hindi kaligtasan nilang mag-iina. Sapat na yun. Nangako ka nga sa kanya pero ako pa rin ang sinsamahan mo. Natatakot lang ako na baka may gawing masama sa amin ng kambalang lolo mo. Sandali siyang tumigil. Bago nag-angat ng tingin dito, nakatitig na ito sa kanya ng seryoso at tila hinihintay ang susunod niyang sasabihin. He can kill me without a doubt. Mabigat niyang bigkas, muli na namang nilukob ng takot ang puso niya. Hindi siya sigurado kung kaya nga yung gawin nandun, pero natatakot pa rin siya. Hindi siya makampante. Do you think he can do that? Huminga siya ng malalim bago tumango. Umigting ang panga nito. Pumirmi ang mga labi bago tumayo. Go upstairs. Take a rest. Gigisingin kita kapag dumating ng pagkain mo. Anitong hindi siya tiningnan. Gusto niyang umangal, tila hindi naman siya nito pinaniniwalaan. Tinikob na lang niyang mga labi matapos makitang nagtitipa na ito sa cellphone nito. Sunod ay tinapat yun sa tenga nito at umalis sa harap niya. Mabigat tuloy sa loob niya na umakyat na lang. Pero noong humiga siya sa malambot nitong kamay, hinila siya ng antok. Doon niya naramdaman ang pagod mula sa away. Niyakap niya pa ng mahigpit ang unan na may amoy na shampoo ni Lindon. Nakatulog siyang inaamoy yon. Ang alam niyang yakap niya ay unan pero noong magising siya ay hubad na dibdib ni Lindon ang tumambad sa kanya. Nakatagilid ito ng higa. Nakapaikot ang braso niya sa bewang nito habang ang braso nito ay nasa bewang din niya. Biglang lalaki ang mga mata niya at napaupo. Yun nga lang ay nasalubong niya ang namumungay nitong mga mata. Nakatunghay sa kanya. Salo ng isang palad nito ang ulo nito. Hindi mo ako ginising?
Namulang mga pisngi niya noong tumikwas ang kilay nito. Bigla itong bumangon at inabot ang brown paper bag sa mesa. Binitawan lang sa harap niya bago humiga ulit at tinakpan pang mga mata sa baraso nito. "Eat, Beth. Dadating ang kambal dito anumang oras ngayon." "Ah, bakit? Paanong? You want to protect them, right?" "Yes, of course. I want to hide them from your grandfather." Pag-amin niya. "Better, we have the same goal then. Eat, may otoridad nitong bigkas. Hindi naman siguro sila nito ipapahamak, diba?" Sumusukong binuksan niya na lang ang paper bag. Nagtubig ang bagang niya matapos makitang 2 burger yon at large fries. Hindi niya maiwasang mapangiti matapos sumayad sa bibig niya ang burger. Ngayon lang niya yun nagustuhan ng ganoon. Tipong mabubuhay siya kahit na yun lang ang kinain niya. Nawalan siya ng pakialam kung nandoon si Lyndon at naririnig ang pagnguya niya. Ang alam niya lang ay nag-e-enjoy siya sa pagkain. Napadighay pa siya noong matapos. "Hindi mo man lang ako inalok," dinig niyang hinanakit nito. Napatakip siya sa bibig. Nanlalaking mga mata niya lalo na noong bumangon na ito ng tuluyan. "Sa'yo ba yung isang burger?" Alanganin niyang tanong. Nagigilting inubos niya lahat. "Tss, the kids are already downstairs." As if on cue naman, ay narinig niyang pagtawag sa kanya ni Siren at ni Sander. Mabilis siyang bumangon at takmang lalabas na ngunit pinigilan ni Lyndon ang bewang niya. Bakit?" May kabang tanong niya. "I bought a dress and undergarments for you. Wear them first." Maring utos nito. Napayakap siya bigla sa katawan niya. Oo nga pala at t-shirt at boxer short lang ang suot niya. Pagkabitaw sa kanya ni Lyndon at pagkasara ng kwarto ay kinuha niyang isa pang paper bag. "Mommy, Uncle Mark said we're going to a vacation." Masiglang bigkas ni Siren. Tumakbo pa ito sa kanya at humawak sa kamay niya. Naka-school uniform pa ito kagaya ni Sander. "Mommy, are we excused again? What happened to your face, Mommy?" May pag-aalalang lumapit si Sander sa kanya at titig na titig sa pisngi niya. Maging si Siren ay napatingin doon. Iniiwas niyang muka. Sakto namang natingnan niya si Lyndon na salubong ang kilay. Sa tabi nito ay si Mark. Tumaas pa ang kilay ni Mark. "Nadapa kasi ako kanina. Tara na." Liko niya sa usapan. "Ah, is it that bad? It's so red," ani Siren. Pilit siyang ngumiti sa anak, ngunit marahan na rin itong hinila papalabas sa pet house. Si Sander ay humawak din sa kamay niya. Sinundan nila si Lyndon at Mark sa elevator. Sa parking lot sa Lado Merecho, si Lyndon pa mismong tumulong sa kambal na sumakay sa backseat. Nandoon na rin ang ilang gamit nila. Pero nagtaka siya noong si Mark ang sumakay sa driver's seat. "Hop in, Beth." Utos ni Lyndon sa kanya habang hawak-hawak ang bukas na pinto sa passenger seat area. "Hindi ka sasama?" Hindi ito sumagot, bagkus itinapik nitong sasakyan kaya't sumusuko siyang sumakay. Dumukwang ito tinayos ang seatbelt niya. Pagkaraan ay sinamaan ng tingin si Mark. "Hands off, Mark." Paalala pa nito sa kaibigan na tumawa lang. Hindi na siya nito nilingon at basta na lang sinarang pinto. Napamaang siya at nilingon ito sa bintana. Pabalik na ito sa elevator. "Saan tayo pupunta?" Baling niya kay Mark nung pandarin na intong sasakyan. "Sa probinsya kung saan kayo magbabakasyon." Patanong na sagot nito. Hindi sasama si Lyndon? Pumirmi ang mga labi nito pero noong sulyapan siya ay may pag-aalala doon. He won't. Ikakasal siya ngayong gabi base na rin sa kagustuhan ni Don Alfredo. Sagot nito na nagpaawang sa mga labi niya at nagpabigat sa kanyang damdamin. Ngayong gabi na? Mahinang bulong niya sa sarili. "Lolo Alfredo wants us to get married tonight." May diing basa ni Lyndon muli sa text ni Sheila. Napamura siya ngunit hindi ito pinadalahan ng mensahe. Sinabi na niyang bukas ngunit heto't mas pinaaga pa. Naiinis niyang tinawagan ang numero ng matanda upang makiusap. May aasikasuhin pa siya bago magpakasal. "Lo, please, give me time. Bukas na bukas ipakakasalan ko si Sheila." "Huwag mo ko sobrang ginagalit, Lyndon. Ano sa tingin mong ginagawa mo't pasama-sama ka sa Del Rio na yon?" Napapikit siya at nasipa ang paa niya ng kama. "Lo, umuwi ka ngayon din, Lyndon Iso Campo. Ikakasal ka, ora mismo." Galit na sigaw ng Lolo Alfredo niya mula sa kabilang linya. Napamura siya ng mas malutong at naitapon ang cellphone sa kama. Malamang na nagsumbong si Sheila sa lolo niya. Nagtagis ang mga bagang niya at napaupo sa kama. Pagkaraan ay napasulyap siya sa damit na sinuot kanina ni Beth.
Sana lang ay makarating sila sa ligtas na probinsya. Kinuyom niyang mga kamao, nag-aalala siya para sa mga ito. Sa nakita niyang galit ng kanyang lolo, mukhang hindi ito nagbibiro. Pero gusto niya, bago siya ikasal ay maiayos na muna niyang status ni Beth. Hindi siya mapanatag, nakasal pa rin ito kay Gutierrez. Sa naisip ay muli niyang inabot ang kanyang cellphone at dinayal ang numero ni Julio. Kinuha na rin niya ang susi ng sasakyan bago lumabas sa penthouse. Naiinis siya noong hindi nito sagutin ang tawag. Tinawagan niya muli noong makasakay na siya sa kanyang sasakyan. What ace? Bungad nito, tila kagigising lang. Nangungunot ang noon niya at napasilip sa kanyang relong pambisig. 4:00 pa lang ng hapon. I want you to do something. May otoridad niyang bigkas. Hindi ako utusan, Ace. Pwede bang tingnan at bantayan mo si Malcolm Gutierrez? May kailangan ako sa kanya. Pagpapatuloy niya, Malcolm Gutierrez, you mean ang asawa ni Beth? Tila nagising ang diwa nito. Pinagana niya sa sakyan at minaniobra palabas ng parking lot. Yeah, that asshole who cheated on her. May galit niyang usal. He lived nearby. Actually, ngayon ko lang nalaman kay Avril. Natirahan nilang mag-asawa ang bahay na tinutuluyan ni Malcolm at kabit nito. Tumaas yata ang presyon niya sa narinig. Shit, I'll kill that bastard. Mahina itong tumawa. Do you want me to do it now? Ani pa ng kaibigan niya. Nagtagis muli ang bagang niya. Ang kapal ng Malcolm Gutierrez ni tirang kabit nito sa bahay ni Beth. Spare him for the meantime. Kailangan ko pa ng perma niya. Bye. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at pinatay ng tawag. Lalo siyang nangalit sa nalaman, dumidiin ang mga kamay niya sa manibala at walang pagdadalawang isip na binilisan ang pagmamaneho. Ang balak niya ay umikot na muna upang tumagal ang oras at magsawang maghintay. Ang lolo niya pero tumutunog ng cellphone niya sa tawag nito. Sunod-sunod siyang napamura at walang magawa kung hindi tahakin ang daan, pauwi sa mansyon ng lolo niya. Alam niyang hindi na maipinta ang mukha niya noong makarating. Nangangalit ang mga ngipin niya at kung kaya lang pumatay ng tingin, babagsak ang lahat na tinitingnan niya. Saktong pagpasok niya sa office ng lolo niya, ay malakas na suntok ang sumalubong sa kanya. Bahagya siyang napaatras. Nainis niyang binalingan ng salarin ngunit hinaklit pa nitong kwelyo niya. Anong karapatan mo saktan ng kapatid ko? Galit na sigaw sa kanya ni Raymond. Tinuro pa nito si Sheila na kanina pa yata umiiyak sa sofa. Malamig niyang nilingon si Sheila, mugtong mga mata nito at suot pa rin ang damit nito kanina. Aren't you happy we're getting married tonight? Sarkastiko niyang tanong sa dalawa. Tila nang gigil doon sa Raymond na tinigpitan ng hawak sa kwelyo niya. Idagdag pang lalong naiyak si Sheila. Napakawalang puso mo, Lindon. Mahal ka ng kapatid ko pero sinasaktan mo siya. Galit na sigaw sa kanya muli ni Raymond. Matalim niya itong tiningnan at marahas na binaklas ang pagkakahawak nito sa kanyang kwelyo. Walang sabi niya rin itong tinulak. Napasadsad pa ito sa maliit na center table. Do you have the slightest idea of what your sister did to Beth? She slapped the woman and now her kids are worried about her. Kinagagalit niya rin yon. Gusto niyang balikan si Sheila at Cindy kanina kung hindi niya lang pinigilan ang sarili. Mas nag-aalala ka pa sa diputang iyon? Hindi niya pinatapos ang sasabihin nito at agad na malakas na sinuntok ito. Muli itong sumadsad sa mesa at kaagad na nagdugo ang gilid ng labi. Nagdilim ang paningin niya lalo at kinawelyuhan ito. Susuntukin pa sana niyang muli kung hindi lang malakas na tumunog ang pinto at malangkas na hinampas sa sahigang tungkod ng kanyang lolo. Napabaling sila doon, galit na nakatayo ang lolo Alfredo niya. Sa likod nito'y si Atty. Celo na kaagad nagtungo sa mesa at umupo sa swivel chair ng lolo niya. That's enough, Lindon. Tandaan mong pakakasalan mong kapatid niya kaya't maging mabait ka kay Raymond. Pumirmi ang mga labi niya. Nainis pa noong ngumisi si Raymond, malakas niya itong binitawan na kinadaing nito. Inayos niya suot niya at binalingan si Sheila. Nagpupunas ito ng mga luhat bahagyang nakayukunan tumayo. Come over here, Sheila, Lindon. Utos ng lolo niya na lumapit kay Atty. Celo. Nagsalubong ang kilay niya at sinundan ng tingin ang pagpalabas. Ng papel ni Atty. Celo, pagangat ng tingin niya, malamig ang tingin nito sa kanya. Hindi na nakangiti at tila robot na nagbitiw pa ng ballpen sa harap. This is the marriage contract. Sign it now so I can register your marriage. Malamig na utos nito. Nagtagis ang bagang niya at tinapatan ng tingin nito. Are you seriously doing this to me now, Celo? May ding bigkas niya. Hindi sila close pero ilang beses na sila nagkatakbo sa pagtitipon
Pagdating sa negosyo, hindi siya nito sinagot ngunit sumulyap ito sa bandang gilid niya. Sinundan niya ng tingin niyon. Napakuyom siya matapos makitang pinipirmahan na ni Sheila ang kontrata. Nakaalalay pa sa gilid nitong lolo niya na bahagyang nakangiti. Mukha siya lang miserable sa kasal na to. Very good, Apo. Welcome to the family. Ani pa ng lolo niya matapos pumirma ni Sheila. Sinalikan pa niya ito sa noo ni kinaismid niya. Kinunot niya ang noo noong balingan siya ng matanda. Pagkaraan na inusog nito sa harap niya ang kontrata, maging ang ballpen ay nilapag doon. Sign it now, Lyndon. Huwag ka na maghabol sa Del Rio na yon. Si Sheila ang para sa'yo. May galit na bulong nito. Napalunok siya, ramdam niyang galit sa puso niya pero noong maalalang sinabi ni Beth, sa balak ng lolo niya ikagad niyang kinuha ang ballpen. Namawis biglang kami niya tila ayaw ng utak niyang sumunod. Pirmahan mo na, Lyndon. Huwag mong hintay na lalo akong magalit. Ani ng kanyang lolo, umigting ang panga niya tumigpit ang hawak sa ballpen. Sign it. Time is running. Malamig na bigkas ni Atty. Celo kay Lyndon, labag man sa loob ay madiin na pumirma si Lyndon. Kung pwede nga lang napunitin niya ang marriage contract na yon. Good, I need to go. Ani ng attorney bago mabilis na kinuha. Ang dokumento pagkatapos niyang pumirma at sinilid sa dala nitong attache case. Kumuyom ang kamao niya, nagtagis maging ang bagang niya noong lumabas ng attorney sa office. Settle yourself, bigyan niya ako ng apo. Paalala naman ng lolo niya bago ito sumunod sa attorney. Treat my sister well, Lyndon. May bantang bulong ni Raymond bago ito sumunod na lumabas at malakas na sinaradong pinto. Naningkit ang tingin niya. Tingin ba nito hari na ito ngayong kasal na sila ng kapatid nito? Where are we going to live? Bigla ang tanong ni Sheila. Tumikwas ang kilay niya. Paglingon niya rito ay may ngiti na ito sa labi. Akmang lalapit ito sa kanyang ngunit tumatras siya. Live? Live on your own? Sarkastikong bigkas niya na nagpawala sa ngiti nito. Napailing siya takmang iiwan ito ngunit mabilis itong tumakbo at sumandal sa pinto. Iniharang ang mga kamay doon. Nangingilid na naman ang mga luha nito. Iiwan mo ko? Kasal ka na sa akin, Lyndon. Nagsalubong ang mga kilay niya. What else do you want? Malamig niyang tanong. Anak, attention mo, oras mo. Kasal lang ang pinangako ko, Sheila. Wala yung mga sinasabi mo. Pumirmi ang mga labi niya habang napapahakbang. Tabi, may otoridad niyang utos. Ayoko, pupuntahan mo lang si Beth. Ano pa bang hahabulin mo sa kanya? Kasal siya kay Malcolm. Napapikit siya sa sobrang ingis. Gusto na niyang lumabas at kausapin si Celo. Wala akong planong ganyan. Siyang may gusto na pakasalan kita. Umawang ang mga labi nito tila nagulat sa sinabi niya. Akala yata nito'y magkaugali sila ni Beth nagahaman. Talaga? May hinang tanong nito. Umigting ang panga niya at marahang hinawi ito paalis sa pinto. She's not like you. She knows her priorities. Makahulog ang bulong niya bago tuluyang binuksan ang pinto. Alam niyang sa ngayon ay mga anak ni Beth ang priorities nito. Alam din nitong matatali siya kaya't paniguradong hindi ito maghahabol sa kanya. Babalik ta rin niya na. Siya na ang maghahabol. Siya na ang gagawa ng paraan para maging pwede sila. Hindi niya kayang tumira kasama si Sheila. Hindi siya magbubulag-bulagan sa tunay na mga pakay na magkapatid. Umikot ang mga mata niya sa mansyon. Bumagal ang lakad niya matapos makita nagkamayan ang lolo niya at si Celo. Mukhang uuwi na to nung makitang dumiretso sa kusinang matanda. Kasunod ni Raymond ay nagmadali siyang bumaba. Mabilis niyang hinabol si Celo at kagad na pinigilan ang pagbubukas nito ng pinto ng sasakyan nito. Let's talk. May hingal na bigkas niya. Kinunot nitong noo pagkatapos ay lumingon sa likod niya. Hop in. Matigas nitong utos. Napatango siya at walang sinayang na oras. Sumakay siya sa passenger seat at ito naman ay sa driver's seat. Halos hindi pa niya naaayos ang seatbelt nung ipaharurot nito ang sasakyan. Shit man, mahal ko pang buhay ko. Hindi niya mapigilang singal, gumisito. Bear with it. May kailangan ka sa akin at mahalagang oras ko. Punto nito. Napabuga siya ng marahas na hininga at hindi na nagreklamo. Hindi naman siya nahilo. Tuwid pa rin naman siyang nakalabas. Napalingon pa siya sa building. I will charge a big amount for this Alcantara. Pauna nito pagkatapak nila sa building. Law firm pa lang pinuntahan nila. Iilang empleyado na lang nitong naroroon. This is your law firm? Kuryosong tanong niya noong buksan nitong opisina. Not the main, just an extension. Napatango siya't pasalampak na umupo sa harap ng mesa nito. What is your request? Spill. Magra-register pa ako ng kasal. Pang-asar nito pagkatapos siyang lapagan ng brandy. Nilagok niya muna yon bago sumagot.
Don't register it. The marriage was against my will. May dingbigkas niya. Gusto muling kumuyom ng mga kamao niya. Tatanggapin niya naman sanang kasal kung hindi lang siya minadali ng ganito. Your grandfather is my client, not you. I was paid by him, not you. His rules, my command. Then I will pay you. Galit ng boses niya. Nakasalalay sa mga kamay nito kung makakabalik pa siya kay Beth o hindi. Hindi ko ipapahamak ang pangalan ko para lang manatili kang single o kampo. Pambubuisit pa nito. Isang client lang naman ang mawawala sa'yo. Hindi niya mapigil ang sigaw. Tamad siya nitong nilingon. You know how powerful your grandfather is. Isa lang siya pero pwede niya akong sirain sa marami pa. Nagtagis ang bagang niya. Totoo ang sinabi nito. Tutulungan kitang mahanap ang asawa mo. Mungkahi niya. Last card na niya na gamitin ang problema nito. Mahina itong natawa at ngumisi. I already found her. Kailangan ko nalang sunduin. Oh shit, malutong niyang mura bago hinilamos sa muka. Napayuko siya at hindi na alam ang gagawin. Matatali siya habang buhay kay Sheila at kahit manghingi siya ng annulment dito, kalaunan ay hindi rin ito papayag. Nakarinig siya ng pagkapunit ng papel na nagpakunot noo sa kanya. What else? Seryosong tanong nito na nagpaangat sa ulo niya. Paglingon niya ay pira-piraso ng marriage contract na pinirmahan niya kanina lang. Awang ang mga labi niya, hindi makapaniwalang tinapos nitong problema niya. Don't thank me, you look like a shit and I hate seeing it. Ganyan din ako noong mga nakaraang araw. Tama lang na maawa ako sa mga katulad ko, di ba? Ngumisi to. Nakakabaklaman pero talagang gusto niyang magpasalamat. Bahala na kung magalit ang lolo niya pero desisyon niya lahat ng ito. Ngayon, isa na lang ang problema niya. Iyon na yung problema ni Beth. Is there a way I can make Malcolm Gutierrez sign the annulment papers? Umaasang tanong niya. Uminom ito sa alak at sumandal sa swivel chair. I doubt that. But if you beg and kneel in front of him, baka pumayag pa yun. Tamad na sagot nito. Siniksik niya sa isipan ang sinabi nito. Nag-request na rin siya ng annulment papers para kay Beth. Siya mismo maghahatid nun kay Malcolm. Kinabukasan, kinalampag niya kagad ang bahay ni Julio. Kagigising lang nito't sabog pang buhok. Hindi na niya hinayaang maghilamos pa ito't nagpatulong na siya papunta sa bahay ni Malcolm. Pinadala pa niya ito ng sign pen. Ace, bad breath pa ako. Maktol nito bago ilang beses na binugang hininga. Sa palad nito't inamoy-amoy. I just need your moral support and physical support. Ibig mo sabihin, putol nito sa sinasabi niya. Gagawin mo pa akong tigasalo na santok, reklamo nito. Hindi kita hayaang mabugbog ng sobra. Sarkastikong suyo niya, iningusan siya nito. Bigla na lang itong tumigil sa tapat ng puting two-story house. Ito pa mismo nagbukas ng gate. Siya naman ay kagad nang tumalimang tingin sa kaisipang nasa loob lang si Malcolm Gutierrez at ang kabit nito. Tao po, Malcolm Gutierrez, may warrant of arrest kami sa'yo. Sigaw ni Julio. Gago, hindi ka pulis, bulong niya sa kaibigan. Pero kumibit balikat lang ito tila epektibo, ang ginawa nito matapos mabukas ang pinto. Niluwano ng pinsan ni Beth na nakaroba pa, kasunod na lumabas sa pinto si Malcolm na madilim kaagad ang tingin sa kanya. Tinapatan niya ang tingin nito at malakas ang loob na lumapit. Pabalang niya rin tong tinapon sa katawan nitong hawak niyang brown envelope, kung saan naroon ang annulment papers. Pirmahan mo, maikli lang ang pasensya ko Gutierrez. Madiing utos niya. Habang nakaigting ang panga. Ano kayang mangyayari ngayong ang akala ng abuelo ni Lyndon ay kasal ng apo kay Sheila? Pirmahan kaya ni Malcolm ang annulment paper nila ni Bethany? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.